Come on, let's clap our hands before God. Oh, Jesus, we thank you, Lord. Say, to you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Yeah. Nothing is impossible. Come on, let's clap our hands before the Lord. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, declare to the Lord. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. We believe, Lord, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Come on, let's declare. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken.
Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo sa oras pong ito? Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain sa Panginoon para sa Lord. At patuloy po tayo na magpupuri sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sa oras pong ito. Minsan pa pwede po natin bigyan ng the best sa palakpak at papurit pagsamba ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Amen. So patuloy po tayo sa oras pong ito na magse-celebrate ng goodness ng Panginoon. Ito pong panibagong taon na binigay ng Lord sa buhay po natin. Hayaan po natin na patuloy natin na maibigay yung the best na pasasalamat, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos na buhay. We deserve all our glory, praise, worship. Hallelujah! We give you all the praise. Oh, we praise you forever, Lord. You are grateful, Lord. You are faithful, Jesus. Let's celebrate the goodness and the faithfulness of God. Let us express our love to our Lord, our Savior, and friends. Hallelujah, Jesus. Amen. Let's continue to declare the goodness of God and His faithfulness. Come on, let's sing praise to Him. Hallelujah. Oh, we give you praise. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For His goodness above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand, we'll sing to the Lord. With a mighty hand and outstretched arms, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise to Him. Sing praise, sing praise forever. God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is. Hallelujah! We sing of your glory Hallelujah! We want to express our love to Him. From the rising to setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing, come on, sing praise to the Lord. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is sweet. Yes, we sing of you forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is sweet. Oh, we sing of your glory forever, God. Come on, let's clap our hands before God. Sabi po ng Panginoon, patuloy tayo na umawit ng papurit, pagsamba, kalwalatian para sa Kanya. Hallelujah. Sing praise, sing praise. Everybody, let's sing praise.
Let's continue to sing praise to God. Let's give our worship to Him who deserves. Come on, let's stand in the presence of the Lord and we declare every praises to our God. Yes, oh God, it's to our God. Every word of worship is to our God. Sing every praise. Every praise, Hallelujah. is to our God.
You are so good, Lord. You are so wonderful, Jesus. You are so faithful, God. Even we're not faithful sometimes, Lord. But sometimes, Lord, we are afraid. We have the fear to follow you, to know you more in our life. Sometimes, Lord, nandun kami sa way, Panginoon, na kung saan hindi namin alam, Panginoon, kung deserve ba namin, Lord God, na sumunod sa iyo. Kung deserve ba namin, Lord God, na magpatuloy. But then, God, patuloy mo na pinapaunawa sa amin at patuloy mo na nare-reveal sa iyong mga anak, Lord God, na Lord, kami mismo, our life, isang bagay na nais mo, Panginoon, sa buhay po namin, Lord, na patuloy po namin may offer ang aming sarili as a living sacrifice to you, O God. Lord, alam po namin, Lord, may mga pagkukulang kami. Alam po namin, Lord, hindi kami perfecto, Panginoon. That's why sometimes, Lord God, nag-hindrance kami na lumapit sa iyo. Nag-hindrance kami na magpatuloy sa iyo. Because sometimes, Lord, yung nakikita namin, Lord God, ay yung mga pagkakamali namin. Sometimes, Lord, yung nakikita namin, Lord God, ay yung mga kakulangan namin, Lord God. But then, God, you are so faithful and you are so good sa oras, Panginoon. Napatuloy mo na tinitingnan ang buhay ng bawat isa amin. Lord, tinitingnan mo kami, Panginoon, na buo, na para sa iyo. Na kami ay nararapat lamang na mabuhay ng may pagkilala sa iyo, may takot sa iyo, at may pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. That's why, here I am, Lord God. I'm giving my life. I'm giving my best to you, God. I'm giving my worship to the one who is worthy. Hallelujah. You deserve our worship, Lord. Here I am, oh God. Hallelujah. Oh Lord, yes God. Oh. Yes, Lord. Yes, oh Jesus. Oh, oh. This alabaster jar is all I have for. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. If I'm more beautiful, more precious than the oil, the sum of my desires and the fullness of my joy. Like you must spill your blood, I spill my heart. Yes, we offer you, O God, our worship. Let us lift our voice to God. Here I am. Here I am. Take me as an offering. Here I am giving every heartbeat for your glory. Take me, yes. God is speaking to you right now. Listen to the voice of God, and right now surrender everything to Him. Give your life to Him. This time that I have lived is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. Yes, oh God. It's less than you
friend. Into my days of you, you gave your life for me, so I will live my life for. Like a spirit of God, like you will spill your blood. I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, Lord. Here I am, giving every heart for your glory. Here I am, as an offer. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me, yes, oh Lord. You deserve our worship, oh God. You are worthy, worthy. Come on, lift our voice. Declare, God, you are worthy of our praise. You are worthy of all our worship. Worthy are you, Lord. You are worthy. Yes, Lord. Worthy are you, Lord. Yes, you are. Worthy is the Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Worthy, worthy. You are worthy. Worthy is the worthy are you, Lord. Worthy, worthy. You are worthy. Oh, you're worthy of our praise. You are worthy, worthy. You are worthy, worthy is the Lord. Here I am, take me and as an offer. Here I am, here I am, every heart for your glory. Here I am, take me, Lord. Yes, oh God. Here I am, here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me, oh Lord. Take me, Lord. Take me as you are, Lord. You are worthy of our praise. Here I am, Lord. I'm giving my life. I'm giving my worship to you, God. Purify, purify my heart, O Lord. Purify my heart, Jesus. Hallelujah. Let's continue to lift our voice.
Live your worship to God. Yes. Patuloy mong kausapin ng Lord sa oras na ito. Patuloy kang magpalinis sa harapan ng Diyos. Ano man ang desire, ano man ang laman ng iyong puso right now. Surrender it all to God. Yes, oh God. Oh, we are here, Lord, in your temple, Jesus. Purify every heart. Hallelujah. Yes, come on. Let's give the hymn of praise. Take me to your place, oh God, in your presence, Lord. Hallelujah. Yeah. Oh, Lord. If the other's where you meet us, take me there. Take me there. What you need is just an offering. It's right here. My life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiners. I wanna be consumed. I wanna be tried. Come on, let's sing. Let's sing for worship to Him. Purify our hearts, Lord. Take whatever you desire. Lord, here's my I wanna be tried. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. Yes, oh God, Jesus, we want it all. Your fire is consuming. Fill this place This place, and set it ablaze, and I'll be a living oh, sacrifice for you, Lord. sacrifice for you. You're a fire, the refiners. I wanna be consumed. I wanna be tried. Come on, lift our voice. Purify. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. So clean. Come on, church. Purify our hearts, oh God. I want to burn for you, Lord. Yes. I will live for you. Take my life as a sacrifice. And I want to burn for you. Come on, let's lift our worship to Him. Ang galing natin tunay isang panalangin sa Panginoon. So take my life as a sacrifice, Lord. I
It's your fire. I wanna be I wanna be tried. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you. desire. Yes, oh God. Lord, use my life. I wanna be tried. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you. desire. Lord, use my life. Yes, oh God. Burn me beautiful, Lord. Come on. Burn me lovely, Jesus. Burn me righteous. Burn me holy, Lord. Beautiful. Hallelujah. Burn me righteous. Burn me holy. Burn me beautiful. Burn me lovely. Burn me righteous. Burn me holy. Burn me beautiful. Burn me lovely. Burn me righteous. Come on, sing it with all your heart. Declare to the Lord. Burn me beautiful. Burn me lovely. Burn me righteous. Burn me holy. Burn me beautiful. Burn me lovely. Burn me righteous. Burn me holy. Burn me beautiful. Burn me lovely. Burn me righteous. Burn me holy. Burn me beautiful. Burn me lovely. Burn me righteous. Burn me holy. Burn me beautiful. Burn me lovely. Burn me righteous. Burn me holy. Burn me beautiful. Burn me lovely. Burn me righteous. Burn me holy. Oh, I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever Come on, church. desire. With all our heart, Lord, use my we sing it to the life. Lord. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Take whatever you desire, Lord, in our life. Lord, use my life. I wanna be tried. Yes, oh God. Purify. You take whatever Oh Lord. you desire. Take whatever, Lord. Here's my life, Jesus. Here's my life, Lord. I'm giving my life. I'm giving myself. Oh, here's my life, Lord.
Jesus. We know that you're here. Your fire is here. The fire of the Lord in your presence, and the fire of the Holy Spirit is in this place. We declare, Lord God, Lord, continue to manifest in our life. Continue to move, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you so much, O God. Sa araw na ito, na patuloy nga Ikaw, Panginoon, ang aming patuloy na itinataas, dinadakila at aming kinikilalang Diyos at tagapagligtas. At patuloy po namin, Lord, na ino-offer ang aming mga sarili bilang buhay na sakripisyo sa iyong harapan, Lord God. Continue to fight, Lord God, in our hearts, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you, we glorify you. In Jesus' name, amen and amen. We give glory to God. Hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa Diyos lang po ang kapurihan at pasasalamat. Praise God. Pwede pa po bang minsan pa bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Diyos sa oras na ito? Praise God. Kuya Eric, pwede ba nating medyo nasisilaw ako sa... Okay lang ba na... or gilid mo ng konti. Ayan. Okay. So, yun po. So, magandang tanghali po sa ating lahat. Hello. Good morning. Ayun yung tanghali Okay. So, una sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa araw pong ito na dito po tayo dinako ng Diyos sa lugar po ng kanyang panambahan. Amen. Kuya Eric, medyo maano ang ating sound. Pakibawasan ng konting echo. Praise. Yan, okay. Okay na yan. Okay, so yun po. So, salamat again sa Lord sa linggo pong ito, ano. So, meron po tayong mga bisita ngayong umaga or sa tanghali pong ito. So, salamat po sa inyong presensya, no. Sabi nga kanina ni Pastor Jeff, hindi aksidente or hindi tayo ang may kundi ang Diyos ang may plano nito para kung paano po niya tayo dinako sa lugar pong ito. Amen? Okay? So, tayo po ay magpapatuloy ngayong tanghali pong ito sa ating pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Ano po? So, ating topic po for this month ay sabi doon,
the power of God's Word. Ano po? Okay? So kaya nga po, sabi ko nung last Sunday na nakapag-isip ako ng ibang topic na dapat po nating pag-usapan sa buwan pong ito, pero parang I decided na gawin po itong topic regarding po sa Word of God. Amen? Kasi nga po, kung atin pong pag-aralang maigi, sabi ng Biblia, in John 1:1, sabi doon, sa pasimula ay naroon ang Diyos, ano? At kasama ng Diyos ang salita. At ang tinutukoy pong salita doon, walang iba, no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga po, ang isang tao na patuloy na nananampalataya sa bugtong ng anak ng Diyos, sabi ng Biblia, ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen? Sabi po ng John 3:16. Okay, so kung kayo po ay mayroong Biblia, ay pwede po kayong makibukas sa akin sa aklat po ng Deuteronomy. So, matatagpan po ito sa Old Testament. Okay? Andyan ba sa ating screen, Ate Mel? So, siguro pwede na rin sundan. Ano po? I'll be reading in New International Version. Ano po? Pwede ba tayong tumayo muli? Sige po. As we respect upon reading the Word of God. Amen? Okay? Basahin po natin. Sabi doon in Deuteronomy chapter 8, mula po sa verse 1. Sabi doon, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to your forefathers. In verse 2, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. In last verse, sabi doon, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Hallelujah. Tayo po ay dakot po sa panalangin. Pwede po tayong yumuko lahat at pumikit po tayo. Yes, so Lord God, aming Ama, mapagpalang Diyos, sa oras pong ito, patuloy po kaming lumalapit, Ama, sa trono mo, Panginoon. Inihiling po namin, O Diyos, ang iyong pagsama, ang iyong pangunguna sa amin, Panginoon, habang kami po ay nag-aaral ng iyong salita. Panginoon, patuloy din po kaming nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, na sinasabi nga namin, O Diyos, na kung ikaw ay wala sa amin, tunay na wala po kaming magagawa. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan niyo po, habang kami ay nakikinig at nag-aaral ng salita mo, ikaw lang ang aming patuloy na naitataas at nabibigyan ng kapurihan. Marami pong salamat sa ipo lamang namin ipinagkakatiwala at ikaw lamang, O Diyos, ang makita ng bawat isa sa lugar pong ito. Marami pong salamat, Ama, sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po. Tayo makupo na po kayo. Yan. So, relax lang po kayo habang tayo po ay nakikinig po or nag-aaral po ng salita po ng Diyos. Ano po? Dito po sa ating title po ay binabagatan ko pong Keeping God's Commandment. Okay? Keeping God's Commandment. Okay? So, yun po ang ating pamagat ng ating pong topic sa araw pong ito. Dito po sa ating introduction, sabi, sa aking sinulat po, sabi doon, in keeping God's Word is like of storing some valuable things in your closet. You always make sure that no one can steal or break it. Pag meron ka pong isang bagay na
na mamahaling gamit, sabihin natin, or pera, sabihin po natin, yan po ay inaalagaan po natin, di po ba? Kung maaari lang ay walang sino man na pwedeng gumalaw po nito, no? Ganun po ang sabi ron. Sabi doon, from time to time, your eyes or our eyes is always on that treasure that you have. Parang palagi pong nakaantabay, palagi nakatutok doon sa iyong isang mamahaling bagay. Ano po? Ganun po yan. Dapat, sabi ng Biblia, dapat ganun din po, ano? Yung ating pananaw po sa salita po ng Diyos. Ano po? Okay? Now, we always thinking about what the Word speaks unto us. Ano po? Dapat po palaging ganun, no? Ang ating pananaw po sa salita po ng Diyos. Tuloy po natin. Sabi nun, God is always reminding us to be alert and watchful. His Word is the only guide in your life and in my life to be free from any danger. So mga kapatid, sabi ng Biblia, kung tayo po ay magtitiwala lamang sa kapangyarihan ng Diyos, lalong-lalo na po sa Kanyang salita, kung atin lang pong paniniwalaan, ano po, yung sinasabi ng Biblia sa atin, sabi doon, His Word is enough for us to cover us and to protect us. Amen? Ganun po ang sabi po ng Bible. Sabi pa, and also, sabi doon, serves us light. Okay? Sabi doon ng Bible, ang salita po ng Diyos ay nagsisilbing liwanag o nagsisilbing ilaw sa ating daraanan, sa ating pong paglakad. Ano po? Okay? Para po bang pag ikaw ay may salita po ng Diyos, ay para kang katulad ng Meralco, ano po? Up to date ang iyong bayad. Okay? Kasi once hindi ka nakabayad ng iyong bill, puputulan ka, no? Madilim, no, ang iyong kapaligiran. Okay? Parang ganon. Pero pag ikaw po ay nasa Panginoon, ano po? You have the Word of God. Sabi nga ng Biblia, you have the light, no? Mayroon kang liwanag, mayroon kang tanglaw sa iyong daraanan at hindi po tayo matitisod. Amen? Ganun po ang power po ng salita po ng Diyos. In Psalms 119 verse 105, sabi doon, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Sa New King James, in King James Version, sabi doon, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? Sabi po ng King James Version. So mga kapatid, malinaw po na ang Biblia lang po o ang salita po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tamang paglakad. Amen? Tamang paglakad po. Nangulugan po na kapag ang isang tao ay meron pong Kristo sa buhay, ay ang nanaisin po niya ay gawin na lumakad ng mayroong kaayusan sa harapan po ng Diyos. Amen? Kaya po, sabi nga, we cannot say that I am walking in the right way kung wala ka pang relasyon sa Panginoon. Okay? Masasabi lang po natin or masasabi po ng Biblia na tayo ay lumalakad sa tuwing or sa tamang landasin kung ikaw po ay meron ng tamang relasyon sa Panginoon. Amen? Okay? So yun po ang nagbibigay diin or assurance that we are walking in the light or in the sight of God. Ano po? Okay? So dito mga kapatid, hindi ho natin pinag-usapan na sinasabing maging banal na po tayo, no? Yung hindi na tayo nagkakasala. Ano po? Tayo po ay may pagkakataon pa rin pong magkasala. Ano po? Okay? Pero ang sabi nga ng Biblia, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Amen? Hindi na po. Kasi nasa Panginoon ka na eh. Dati, pwede mangyari yon. Okay? Pero pag nasa Panginoon tayo, sabi ron,
From time to time, nagkakasala pa rin po tayo kasi nga, nandito pa rin tayo sa lugar, sabi nga, sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan. Ano po? Okay? Pero salamat sa Panginoon, tayo po ay binigyan ng tamang paglakad dahil po sa kanyang salita. At ang salitang yan, walang iba ang ating Panginoon Jesus. Amen? Pili ba ating palakpakan si Jesus? Praise the Lord. Okay. As we continue, sabi doon, mayroon pong katanungan dito. Sabi doon, what are the benefits of keeping God's Word? Mayroon po mga benepisyo na pwede pong ibigay sa atin ng Diyos kung atin pong pangangalagaan, atin pong isa sa buhay ang kanyang salita. Amen? Okay? So, ibig sabihin po, pag nakita po ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay tunay na lumalakad ayon sa kanyang kalooban, mayroon po siyang mga benepisyo na pwede pong ibigay para po sa atin. Amen? Ganun po kaputi ang Diyos. Ano po? So, sabi doon, nangahulugan na ang salita lang po ng Diyos ang tunay na makapagbibigay sa atin ng tamang pamumuhay. Amen? Sabi nga, napansin niyo po, or naalala niyo po yung kantang sabi doon ay gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Ano niyo ba yung kantang yon? Sino ba yung, parang rapper yun eh, no? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. No? So, mahirap, no? Even Apostle Paul, no? Apostle Pablo, sinasabi nga niya ay gustong kong gawin ang tama, pero ang ginagawa ko yung gusto kong gawin. Okay? Kaya nga po, sometimes, ano po mga kapatid, we are trying our best, sasabihin nga natin, gawin po natin yung tama, no? Di po ba, itong kailan lang nagpalit ng taon, ano po? Yung year 2021, I believe sa inyo ay mayroon pong tinatawag na New Year's resolution. Di po ba? Sabi nga natin, year 2021 na, bagong taon na, dapat ay good boy na ako, no? Good girl na, no? Hindi na ako pasaway sa bahay, no? Sipag na ako, nagugas na ako ng plato, no? Ayun. Ganun ang bata, no? Hindi lang pagkatapos kumain ay iwan sa lamesa, parang si Mark, no? Parang may katulong sa bahay, no? Ganun po, no? So, I mean, dito po ay alamin po natin, no po, as we proceed sa ating pag-usap sa tanghali pong ito. Sabi doon, again, anong question? What are the benefits of keeping God's commandment? Mayroon po. Ang answer doon, una, sabi doon, long and satisfied life. Balikan po natin ang ating binasa po kanina. In Deuteronomy, in chapter 8, verse 1. Okay, kung nandiyan po sa ating screen, ay pwede pong tingnan. Sabi doon, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on your forefathers. Marahil, sa palagay nyo, sino kaya ang nagsabi nito? Nagsasalitang ito? Sino kaya? Si Moses pa, no? Okay. Sabi ni Moses sa mga tao, sa mga Israelita, ito yung kautusan ng Panginoon na gusto niyang ipaabot sa mga Israelita. Ano pa? Okay? Nasabi doon, follow His command. Okay? Kailangan, sabi doon, sundin ninyo ang kautusan ng Panginoon. Mapapansin niyo po, ang Israel po, nung sila po ay lumabas ng Egypt, nung sila po ay nasa ilang na, ay binaba po ng Diyos yung Ten Commandments, di po ba? Doon sa book of Exodus. Ano po? So, mahalaga po na ang kautusan ng Panginoon na ibigay sa mga tao. Nang sa gayon po, mayroon silang guide, panuntunan ano po, sa buhay, kung paano po sila makipagkapwa-tao. Ano po? At higit sa lahat, yung paano po nila
sambahin ang Diyos. Ano po? Kaya nga po, yun ang binaba ng Diyos, ang kanyang kautusan sa kanyang bayan. Ano po? Which is the Israel. No? Now, marahil magtanong po kayo, ay pastor, paano po yan? Matagal na yon. Okay? Sa time pa yon ng mga Israel people. Well, mga kapatid, ito po ay pwede rin pong i-apply sa atin, sa time pong ito. Ano po? Hindi lang sa panahon ng mga Israel people, doon po sa Old Testament, maging sa time pong ito, mga kapatid. Ito po ay naka-address din sa bawat isa sa atin. Kaya po, mahalaga po ang salita po ng Diyos. Now, balikan po natin. Ano ang first benefit na ibibigay ng Diyos sa atin? Sabi doon? Long and satisfied life. Kasi, pinangako ng Panginoon. Balikan po natin ng verse 1. Sabi doon, I am giving you today, the command I am giving you today, so that you may live and increase. Baka kapatid, kung bibigyan ho nating diin, ang sabi doon, that you may live, no? Baka pamuhay kayo at you will increase. Ang gusto sabihin dito ng Panginoon, dadami kayo, no? At hindi lang po yun, maging sa inyong kalalagayang physical, ano po? Ibi-bless kayo ng Diyos, ano po? Yun po ang promise ng Panginoon sa kanila. Kaya mga kapatid, I believe na kung ang Israel people ay pinangakuan ng Panginoon that time, naniniwala po ako na sa time po natin ngayon, pwede rin pong ibigay ng Diyos sa atin. Amen? Just believe, ano? Manampalataya lang po tayo, no? Sa salita po ng Diyos, ano po? So sabi doon, one benefit is long and satisfied life. Ang kahulugan po nito, you are contented of what you have. Alin po, ang pagiging kontento sa isang bagay ay mahirap po gawin. Ano po? Okay? Sabihin natin, meron ka ng isang bagay, sabihin natin meron ka ng gamit or whatever, sabihin natin meron ka sasakyan. Pero, alam niyo pa kapatid, ang tao, kahit mayroon na siyang bagay na yon, darating ang panahon na hihirit pa siya. Di po ba? Mas maghahanap ka pa ng mas maganda. Di po ba? Halimbawa na lang, unang sasakyan mo, bisikleta. Pwede sabi mo, tay ka naman Lord, ang hirap naman ito. Puro ako padyak ng padyak. Pwede bang bigyan niyo ako ng sasakyan na may motor naman, may makina naman, no? So, binigyan ka nga lang Lord ng motorsiklo. Now, matagal mo na rin ginagamit ang motor mo at nakita mo na may magandang sasakyan. Wow, Lord, pwede bang bigyan niyo ako ng magandang kotse? Okay? Kahit rebo man lang, kahit rebolok, no? Pwede na. Pero if you have that kind of car, I tell you, magdi-desire ka pa rin ng mas higit doon. Di po ba? Hello? Amen? Para bang sa parang sa mga binata, no? Kasi puro mga binata dito, ano? Di ba pag ikaw naliligaw, pag may gusto ka isang babae, parang pag girlfriend mo na, ay, parang gusto yatang palitan uli ng mas mistisa, no? Parang gusto ko yata ng mas matangkad, mas maputi. Di ba? Kuya Deco, ganun ba? Di ba? Parang hindi ka satisfied eh. Di ba? Okay? Mayroon ka na, but you are aspiring something na sa'yo pa rin, no? Di ba? Ganun po ganun po tayo. Ano po? Kabilang po ako doon, ha? Hindi lang kayo. Kasama po ako doon, no? We are desiring something na hindi po tayo kontento, no? Pero dito po sa ating pinag-usapan regarding the Word of God, mga kapatid, take note of this. Sabi doon, once we obey His command, na po, ating pangalagaan ang salita po ng Diyos, sabi doon, He will give us a long and satisfied life. Amen? Alam niyo po yung maganda eh.
Ano po? Yung kontento ka sa isang bagay, yung masaya ka. Hello? Kasi pag hindi ka kontento doon sa isang bagay na yon, talagang maghangad ka pa ng higit pa ron, no? Kahit hindi mo kaya, no? Ganun po tayo. Pero sabi nga ng Biblia, once you are contented in one thing na mayroon ka, masaya ka na doon. Amen? Dapat ganun po, ano? Okay? Kaya nga lang, yun po ang ating ang ating pagkatao, ganun po tayo, no? Wala tayong contentment. Okay? Pero sabi dito ng ibang talata in Deuteronomy in chapter 4 verse 40, sabi doon, keep his decrees and commands which I am giving you today, so that I may go well, and you and your children after you, and that you may live long in the land the Lord your God gives you for all time. Sipon niyo po, ganon kabunti ang ating Diyos. Ano? Ganon po kabunti ang Panginoon. Ano po? Okay? Na once na atin pong i-obey, ano po? Atin pong pangalagahan, i-keep ang kanyang commandments. Ano po? Okay? Yun po ang ibibigay ng Diyos sa atin. In Matthew chapter 19 verse 17, sabi pa nga na, why do you ask me about what is good? Sabi ng Panginoon, Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments. Okay? Yun po yung gustong sabihin ng Panginoon Jesus. Ano po? Na sabi doon sa kanyang kausap na kung naisin mo makarating sa kalangitan, just follow, just obey the commandments of God. Amen? Alam niyo po, I just want to, before nag-proceed tayo dito sa ikalawang point po natin. Speaking po of contentment. Alam niyo po, sa atin po dito ngayon ay parang sabi nga, naging viral nitong pangyayari doon sa kabataan natin, yung namatay na flight stewards. Di po ba? Ano ba pangalan to? Si Christine. Ano po? Okay, pag-usapan mo natin ang buhay ni Christine. Wow. Well, si Christine po ay masasabi po natin galing siya sa may sinabing pamilya. Di po ba? Ano po? Okay. At maganda ang kanyang trabaho. Okay? Pag ano na yung trabaho ay parang mataas ang tingin ng tao sa iyo. No? Okay. Now, isang bagay lang po na nakita ko dito, bakit nangyari po sa kanya. Ano po? Yung pati buhay niya ay nawala. Mga kapatid, ito po ay isang patunay na sometimes we people ay parang hindi pa rin tayo kontento doon sa mayroon po tayo. No? Okay? Parang gusto nating maging masaya ang buhay po natin. Magkakaroon po tayo ng gimmick na magkakaroon tayo ng mga kompanyon na iba-ibang takbo ng kaisipan. Di po ba? Okay? Something like that. Now, nakita ko lang po doon, kung si Christian po ay satisfied niya sa kanyang buhay bilang maganda, ano po, batang-bata, sabi nga natin. At, siyempre, I believe matalino rin batang ito, ano po. Now, kung kontento na siya sa kanyang buhay bilang flight stewardess, ano po, marahil may pera na siya, ano po. Okay? Bakit kaya she joined sa mga ganun pong hindi ko ninusgahan ang nangyari po sa kanya. Pero nakita ko lang nga po, mga kapatid, na kung meron po siyang sapat or kontento sa buhay niya na maganda ng trabaho niya, may pera siya, bakit ipagkakatiwala pa niya sarili niya doon sa mga taong yon na hindi naman niya talaga lubos na kilala? Di po ba? Okay? So, yun lang po gusto kong sabihin dito na sometimes, kayo po mga kabataan, na narito, no? Okay? Dapat po ay maging kontento na tayo o kayo doon sa nangyayari sa buhay niyo sa time na ito. Huwag na tayong lumabas doon, no? Huwag niyo nang hangarin na lumabas pa
sa gusto ng Panginoon para sa inyo, para sa atin. Amen? Kasi kung gusto po natin gawin na mas yung parang gusto mo pang i-experience, ano po, yung kasiyahan na hindi naman talaga nakapagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, ito po yung mabigat eh. Ito po yung delikado. Hello, mga kabataan na nakikinig po kayo. So, I'm not saying na ang makipagbarkada sa iba ay masama. Ano po? Hindi po. No? Pero, see to it na kung ikaw ay magkukuha ng barkada o sasama sa isang grupo, siguraduhin mo na hindi ka mapapahamak. Amen? Sabi nga ay, piliin mo, no? Yung sasamahan mo. Hello, mga kabataan, nakikinig kayo? So, ito po ay palala sa atin, no? Hindi lang sa inyo, lahat po tayo. Amen? Kasi once na tayo po ay inalaw pa natin ang sarili natin doon sa mga taong talagang walang takot sa Diyos. Ano po? Okay? I tell you, masisira ang buhay po natin. Amen? Sabi nga ng John 10:10 eh, for the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Di po ba? Yan ang gawain ng diablo sa tao. Yan ang gawain niya para tayo ay sirain. Okay? Pero praise God, mayroong Diyos na nagsabi, sabi pa Jesus, but I have come that you may have life abundantly. Amen? Yun po ang sabi ng Panginoon. Amen? Okay, so, nakuha po natin. Sabi doon, first, benefit, ano po sabi? Long and satisfied life, mga kapatid. No, ito po yung bibigay ng Panginoon sa atin. Kahit wala tayong condominium, wala tayong pajero, wala tayong aeroplano, pero kung mayroon kang Kristo, masaya ka. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Okay, ikalawa po. Ikalawang benefit po, sabi ron, leading and protection. In verse 2. Sige, tinapon natin muli ang ating text kanina na binasa. In verse 2, sabi ron, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. So mga kapatid, dito po ang sinasabi ng verse 2, nasabi doon ng Panginoon, kayo ay aking iningatan, sabi sa mga Israel people, in 40 years ng inyong paglalakbay sa ilang. Isipin niyo po ang 40 years kung paano katagal yon. Now, as you imagine mga kapatid, kung isipin niyo po na, nung kayo po ay, sino ba ang pinakabata rito? 10. Meron bang 10 years old? Sige, 10. Okay. So, naisip niyo po ba na nung kayo po ay maging tao hanggang sa time na ito, hindi ba nasabi sa Lord na, Panginoon, salamat po na in 10 years, in 20 years, in 30 years, ako po 60 na, in 60 years, sabi ko, Lord, salamat po. Dahil sa 6 na taon na yon, 6 na pong taon na yon ay iniingatan niyo po ako. Di ba, very amazing ang God? Hello? Di ba ba? Sometimes po, hindi natin na-appreciate yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Di ba ba? Kahit sabi natin, hindi naman, kasi ang iba, para lang sa kanila, naging, sabi nga ay masaya lang dahil mayaman na sila. Ano po? Hindi yon. Ang gusto lang sabihin dito ng Lord na maganda ang buhay mo dahil may Kristo ka. Amen? So, yun po ang dapat nating pagpasalamat. Kaya sabi dito, yung leading and protection, napakahalaga po yun, mga kapatid. Ano po? Yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Kaya, alam niyo po, sometimes, ako po, parang ganito po. Parang, ang buhay ko, kasi minsan, pag nag-usap kami ng asawa ko, sabi niya, ay, huwag ka nang pumunta nga dyan, sa lugar na yan. Medyo delikado, no?
lalo na time na itong pandemic, di ba? Baka mahawakan ka ng virus. Ano po? Parang ganon, no? Takot na takot po tayo. Pero, alam niyo ba kapatid, ang isang bagay na parang inano sa akin ng Panginoon, na sabi niya, nung wala ka pa sa akin, hindi mo ba alam na iningatan kita? Hello? Sabi ng Panginoon, di ba? Yung wala pa tayong relasyon sa Kanya, hindi pa natin kilala ang Diyos, pero hindi tayo pinabayaan. Okay? Nakuha niyo po. How much more, ikaw ay nasa Panginoon na ngayon, matatakot ka pa ba? Hello? Kaya po mga kapatid, ito yung sabi ng Lord sa mga Israel people. Nasabi doon, na kayo ay aking pinangunahan. Okay? I lead you and I protect you in 40 years. Sabi nga dito, kung tabasahin po natin yung mga sumunod na talata, sabi ron, kahit ang inyong yung mga kasuotan, no? Ang inyong mga sandals, ano po, hindi naputput eh. Okay? Sipin nyo ng gamit nila in 40 years. Tawag dito, paikot-ikot sa ilang. Sipin niyo po. Kaya mga kapatid, kung sinasabi po natin na sa time po ito ay andyan yung virus, ito po, andyan yung virus, ano po. Pero pare ko nga sinasabi, kung ikaw ay merong pinangahawakan ng salita po ng Diyos, I believe naroon po yung protection ng Diyos sa atin. Amen? Hello? Ganun po eh. Okay? Ganun po ang pag-ingat ng Diyos. Kaya nga po, sabi nga dito sa ating second point na sabi doon, His leading and His protection. Ano po? Okay? Isang aircon na. Okay? Basahin po natin in Psalms, ating supporting verse po dito. Sabi doon in Psalms 27, verse 11. Sabi ni Haring David, marahil si David po ang nagsabi nito, sabi doon, teach me your way, O Lord, lead me in a straight path because of my oppressors. So mga kapatid, yun po yung panalangin. Ito po yung kahilingan ni David sa Panginoon. Ano po? Okay, sabi niya, teach me your way. Okay? Dapat po tayo ganon. Ano po? Yung palagi nating ina-acknowledge yung presensya ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Kaya palagi natin sinasabi, Lord, as I travel for this day, I believe that you will protect me. You will guide me. At mag-isa kayong pag-uwi ay babalik mo rin ako ng safe sa bahay namin. Amen? Just simple as that. That's prayer. Ano po? So, ganun po yung prayer po ni David. Ano po? So, that's why mga kapatid, sabi nga dito sa pinag-aralan, na isa sa mga benepisyo na pwede pong ibigay ng Diyos sa atin, yung you will guide us and protect us. Amen? Maganda po, napakaganda po pag ang Diyos po ang nagbigay po ng tamang direksyon sa buhay po natin. Amen? Kaya doon ka na pag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay nasa Panginoon sa Kristo, ikaw ay nasa tamang daan. Amen? Hindi yung naririnig natin sinasabi nilang sila ay nasa tamang daan. No? Ang meron lang tamang daan ay yung nakay Kristo. Amen? Yung tumanggap kay Kristo as their Lord and Savior. Okay, last point po natin. Sabi nun, lasting spiritual and physical food. Wow, medyo very spiritual ang dating. Ano po? O, tingnan po natin. In verse 3, okay, sabi doon, He humble you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Can you still remember yung ating pinag-aaralan last week? Sabi ng Lord, ano sabi nung tempt siya ni Satan? Sabi na kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Okay? Anong sagot ng Panginoon? Ang sagot ni Lord, man shall not live by bread alone.
but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? Nahulugan, nasabi nga, tayo ay hindi lang nabubuhay sa tinapay lamang. Okay? Dapat po balanse. Ano ang buhay po natin? Okay? Mayroon po tayong physical food, mayroon po tayong spiritual food. No other than the Word of God. Amen? Okay, sabi doon. So, last po natin ay lasting spiritual and physical food. Ito po ang nangahulugan na pagkain unlimited. Ano po? Okay? Alam niyo po, sino ang madalas kumain dito ng ano ba yung merong unlimited rice? Mang Inasal, no? Sino ang madalas kumain dito? Okay? Dati, napansin ko wala si Rodian. Si Rodian malakas sa kanin, ano? Panis yung 5 rice, no? Malupet. Okay? So, pag kumain po tayo sa Mang Inasal, ay unlimited rice pa. No? Meron pa rin ba ngayon? Ha? Kahit taghirap ang... Ha? Ano? Ikaw talaga gayo, ha? Okay? So, speaking of unlimited, alam niyo mga kapatid, pag sa Panginoon po, hindi po nauubos yung pagkain na para sa atin. Amen? Magpandemya man yan, ilang taon pang magpandemic, no? Okay? Enough ang resources na pwedeng ibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Okay? Kasi promise ng Lord yun. Okay? Kaya nga po, sabi doon, lasting. Ibig sabihin ng lasting talagang, it will last, no? Okay? Talagang tumatagal. Ano po? Okay? Hindi nauubos. Ganun po ang biyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Ganun po, no? Kaya, kung titinan po natin, sabi dito sa ating supporting verse in John 15:16 to 17. Sabi ron, ng Panginoon, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name." In verse 17, "This is my command, love each other." Okay? So mga kapatid, ito pong sinasabi ng Panginoon na fruit that will last forever. Nahulugan po na kung ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng bunga. Ano po? Bungang espiritual na magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon anuman ang sitwasyon sa iyong buhay. Amen? Okay? May boyfriend o wala, may girlfriend o wala, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Ganun po ang sinasabi po ng Biblia. Ano po? Hindi tayo nakikipagkondisyon na sabi natin, Lord, magsiserve lang ako sa iyo dahil mayroon akong inspirasyon sa loob po ng church. Mali po yan. Amen? Huwag niyo pong gagawin yon, mga anak. Ano po? You will serve the Lord because you love Him. Amen? Mahal po natin ang Panginoon. Kasi ang Bible is saying na siya mismo ang unang nagmahal po sa atin. Amen? That He sacrificed and He gave His life for us. Ano po? Sinakripisyo ng buhay niya para sa atin. Okay? Pinatunayan ng Diyos na talagang mahal niya po tayo, mga kapatid. Okay? So yun po ang naisin po ng Panginoon sa atin. Sa tanghali pong ito na is saying that we must obey, we must keep His commands. Ano po? Alagaan po natin. Pangalagaan, sabi ko kanina sa ating introduction, kung gaano karami ang iyong mamahaling gamit, pinangangalagaan mo yon. Di po ba? Okay? Parang palaging isip mo nandun eh. Di po ba? Dapat ganun din po sa salita po ng Diyos. Amen? Yung palaging palaging nagtitibok-tibok. Yung palaging kang inaano, no? Yung kinoconvict, ano po? Yung palaging may nagsasalita sa'yo. Sinasabing, anak, huwag mong gawin yan, hindi yan tama. Amen? Ibig sabihin, may conviction na ang Panginoon. Okay? So that's why, dapat po nating
pangalagaan at isabuhay ang kanyang salita. Amen? Sabi nga ng Lord ay hindi lang natin, sabi doon, you must live what you preach. Okay? Pamuhay po natin yung salita po ng Diyos sa buhay po natin. Now, dito po sa ating conclusion. Okay? In Psalms 119 verse 11. Sabi doon, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Mga kapatid, kung ganun po yung ating prayer, katulad po ng prayer po ni David, sabi niya, aking iningatan ang iyong mga salita sa aking puso para hindi ako magkasala. Amen? Hello? So mga kapatid, ang binibigyan din lang dito po sa ating pinag-aralan sa tanghali pong ito, sabi ng Diyos, just keep my command, okay? Obey it, no po, live it, no? Ipamuhay natin ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. At sabi doon, itago po natin, pangalagaan po natin ang salita po ng Diyos. Dahil kung mayroon po tayong salita po ng Diyos, ito po yung magbibigay po sa atin ng precautions, ano? To do something na hindi po tama sa harapan po ng Diyos. Amen? Kaya, sabi nga again, in Psalms 119, verse 11, sabi doon, the word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Okay? Pangalagaan po natin, just keep the word of God sa buhay po natin, sa puso po natin. No? Hindi lang po sa nguso. Okay? Hindi lang po sa nguso, kundi sa puso. Amen? Ganun po yung pag-apply sa salita po ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Sige po tayong lahat ay tumayo sa oras pong ito. Praise God. Hallelujah. Minsan pa ating pong bigyan ng papuri ang Panginoon sa oras pong ito. Before I pray, I just give another worship sa Panginoon. Papurihan po natin ang Diyos. Yung ating first worship song nagsasabing Alabaster Jar. Po. Kantay po natin ang awitin pong ito na nagpapatunay na our God is a God of Savior, a God of protection. Okay? Kantay po natin, sabi ang kanta po ito. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Father. Salamat, Ama, sa iyong mga salita na aming pong narinig sa oras pong ito. Tunay nga, Panginoon, ang salita mo ay makapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. We can use your word, Lord, to drive out the work of Satan in our lives. Kaya, Panginoon, sa oras pong ito, patuloy po kayo, Panginoon, tulungan na yung mga salita ay aming pong pangalagaan. Ay yung mga salita ay patuloy po namin itago sa aming puso. Ipamuhay, O God, na mayroong Diyos, mayroong Jesus na nag-alay na kanyang buhay doon sa krus. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat. Maraming pong salamat, Lord. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. I bring it out of your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spill your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me, so Lord.
It's all I have a word. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I've little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you were spilling your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, here I am, here I am. Every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, here I am. Every heartbeat for your glory, take me. Take me, Lord. Take me, Lord. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Sige po tayo patuloy na lumapit sa Panginoon sa oras pong ito. Yes, Lord God. Dakilang Diyos, papagpalang Ama, marami pong salamat sa salita mo, O Diyos, na inyo pong ipinarating sa amin sa oras pong ito. Tunay nga, Panginoon, ang salita mismo ay Ikaw, O Diyos. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, salamat sa mga katuruan na aming pong narinig sa oras pong ito, Panginoon. Lord, we pray, tulungan mo kayo, Panginoon, na yung mga salita ay patuloy lang po namin na pangalagaan po ito. Patuloy na isabuhay po namin, O Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, ang sabi mo, just keep my commandments, just obey it, just believe, and have faith in me that I have the power. Kaya, Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Patuloy po namin dalangin, O Diyos, na sa aming pagharap muli sa taon pong ito, Panginoon, ang year 2021, Panginoon, is another challenge year, Lord, para po sa amin. Lord, ang guarantee lang po namin that we can stay for another 11 months sa taon pong ito, ay patuloy lamang pang kami noon na pinanghahawakan ang iyong salita, O Diyos. Lord, that you have promised us in your word that you will protect us, that you will guide us, Lord God, and that you will bless us, O Lord God. Panginoon, salamat po doon po sa amin na pag-aralan. Tunay nga, Panginoon, once we obey your word, once we keep your commands, your decrees, O God, in our hearts, in our lives, Lord. Lord, you will give us long and satisfied life, Lord God. Panginoon, salamat po sa pangako mong yan na bigay mo sa amin. And Lord, ganun din po, patuloy din po kayo, Panginoon, nagpapasalamat that you will continually, Father, protect us, lead us, O Lord God. Panginoon, Panginoon po kami iningatan sa mga nakaraang panahon, nakaraang taon, Panginoon, araw, O God,
na kami ay kung saan po kami isinulong o saan po namin narating ang mga lugar na sometimes maging peligro ang aming buhay. Pero Ama, salamat, tunay na kami po ay iningatan mo. Kaya Ama, sa pagkakataong ito kami patuloy, Ama, na nagpapasalamat that we believe, Lord, that your word is enough for us to protect, to guide us, and to bless us, O Lord God. Panginoon, I continue to pray, Father, right now, in the name of Jesus. Lord, bless your church. Bless your children, O God, in this place, Father. Panginoon, mag-isa pa yung mga kapatid sa oras pong ito, sa aming mga bisita, Panginoon. I believe, Lord, na ang mga salita mo ang siyang patuloy lamang na nangusap, patuloy lamang na ang iyong salita ang nangusap sa kanila at nagsalita, Panginoon, sa kanila. Kaya marami pong salamat. Ang patuloy po namin dalangin, Panginoon, O God, kami ay naharap na naman sa panibagong problema ang aming bayan sa oras pong ito, Panginoon. May nagsasabing may another virus na naman ang pwedeng mangyari sa aming bayan o sa aming bansa. Pero Panginoon, na aming dalangin sa oras pong ito, Lord God, we believe, Lord, that your word is enough for us to protect, to guide us, Lord. Panginoon, ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy mo, Ama, ingatan, balutan ng dugo ni Jesus ang bawat buhay, ang bawat anak mo, Panginoon, sa lugar pong ito, Panginoon. Even our family, Lord God. Panginoon, saan man naroon ang aming mga pamilya, O Diyos, aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Iyo po silang iingatan. Iyo sila, Panginoon, papatnubayan. Iyo po sila, Panginoon, iingatan sa anumang sakit, sa anumang virus, Panginoon, na pwede kumatake sa aming lugar, sa aming bansa, Panginoon. Sapagat, Lord, ang salita mo ay makapangyarihan sa lahat. Sapagat ang salita mo, Panginoon, ay nagpapatunay na ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos sa makapangyarihan. Ikaw si Jesus na nabuhay at namatay at muling nabuhay para kami ay bigyan ng buhay na sagana. Kaya minsan pa, marami pong salamat sa oras pong ito, Panginoon. Tunay, Ama, ang garantiya lang po namin na meron kaming kaligtasan ay meron kaming salita sa aming puso. Meron kaming salita, Panginoon, ang pinangahawakan na ikaw, Ama, ang may hawak ng bawat buhay po namin. Maraming pong salamat, O Diyos. Purihin ka, O God. Sambahin ang tayong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. We bless you, Lord. We honor you, Father. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming pong salamat. Sa iyo lang po ang papuri, pagluwalhati. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Sige po. Build my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, Lord. Here I am, giving everyone. for your glory. Here I am, here I am, as an offer. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me, yes, oh Lord. You deserve our worship, oh God. You are worthy, worthy. Come on, lift our voice. Declare, God, you are worthy of our praise. You are worthy of all our worship. Worthy are you, Lord.